Laganap ang bad news at fake news sa panahon natin ngayon, kung kaya't dumako naman tayo sa isang napakagandang balita na ikatutuwa natin lahat. Ito ay isang kakaibang pangyayari na bumago sa ating kasaysayan. Ito rin ay isang himala na nagbigay ng kapatawaran, kaligtasan at pag-asa sa sangkatauhan. Ano nga ba itong mabuting balita na naging dahilan ng ating pananampalataya ngayon? Ating pakinggan at alamin sa Balitang K ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Handa na ba kayo? Balitang K, ibig sabihin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Natutuwa po ako dahil napakarami po natin ngayon sa umagang ito. Pwede mong palakpakan po natin ang ating mga buhay. I hope lahat po ay gising. Okay, sabi mo sa katabi mo, gising ka ba ngayon o tawag ito na, nag-init ka pa ba? Okay, alam ko po sa inyo ay kaunti lamang ang naging tulog kagabi. So iba sa atin, 3 oras, ako yata 2 oras lang. Pero purihin ang Panginoon dahil sabi mo sa katabi mo, present ka ngayon sa araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hallelujah! So magpasalamat po tayo sa ating Diyos sapagkat siya po yung nagbibigay sa atin ng tagumpay. So hindi ko po binanggit yung salitang mga pagtatagumpay. Sa Biblia po, binanggit po, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat binibigyan tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So napakaganda po ng pangako ng Diyos na tayo'y pinagtatagumpay o naging tagumpay na po tayo sa larangan ng ating mga buhay. Sino ba dito natutuwa pagpasok mo medyo lumamig po? Amen. So siguro nagtataka kayo bakit hindi ganoong kalamig. So during our practice, nagkaroon po ng technical problem, nagkaroon po ng shutdown yung ating electricity. Siguro hindi po kinaya yung bagong mga AC unit po natin. Pero purihin ng Panginoon dahil okay na rin tayo ngayon. Okay po ba? So siguro sa mga susunod na Sunday ay mas lalong lalamig kasi namatay po siya ng mga bandang alas 5. I think 4:30 o 4:15 pala. 4:15 ng umaga. Kaya purihin ng Panginoon, salamat sa karunungan at mga tao na ginamit ng Diyos para maibalik muli yung kuryente. So ibig sabihin, tagumpay po tayo sa mga oras. Amen! At the same time, hindi na tayo pinagtagumpay ng Panginoon sa bagong aircon na pinagkaloob sa ating simbahan. Alam ko po, may mga nagpagod ng sumabay po sa sakripisyo ng Thursday. Sino ba yung mga volunteers ng ating simbahan na naglinis, nagsaayos ng pwede ba natin palakpakan natin sila? Sa purihin ng Panginoon sa kanilang mga buhay dahil kahit sobrang init ng panahon during that time, pero nandoon pa rin yung mga galak at ngiti sa kanilang mga... Nakikita ko lang po yun sa picture. Kasi hindi na rin po ako nakapunta dahil sa sobrang init, tumaas po yung HP ng inyong pastor. So sabi ko, ihanda ko na lamang yung aking sarili sa paghahanda ng salita ng Diyos para ipakain po ngayon sa mga oras na ito. Amen po ba? So salamat sa tagumpay. So ang word po ay hindi pinagtatagumpay, kundi tagumpay dahil tinapos na ng Panginoong Jesus ang tagumpay natin doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Sa mga religious fanatics, ibig sabihin yung mga taong religyoso, kadalasan every year, ang kanilang celebration ay namamatay ang Panginoong Jesucristo at muling nabubuhay. So ibig sabihin, 3 araw na patay ang kanilang Diyos, at hinihintay yung muling pagkabuhay. Ito po yung araw na ito. So ito po yung mga religious people. Kasi sinabi natin religious people, ito po yung mga tao na mainit na hanapin ng Diyos sa kanilang mga buhay yearly, taong-taon lamang. Pero ang totoo pong Kristiyano, ang totoo pong nakakilala sa Panginoong Jesucristo ay
naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay namatay minsan lamang at nabuhay ng minsan lamang at mabubuhay magpakailanman. So yan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran, yan po yung Diyos na ating sinasamba na hindi po namamatay taon-taon, kundi siya po ay buhay sa ating mga puso at mananatiling buhay sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoong malakas sa palakpak. Hallelujah! Hallelujah! Nakuha nyo kanina, kung bibilangin ninyo, ilang beses inulit yung salitang Hallelujah! Hallelujah! So, ibig sabihin, ito po ay isang utos sa salitang Hebrews. Ito po ay inutusan niya ang lahat ng kanyang mga anak, ang lahat ng tinubos ng Panginoong Jesucristo na magpuri sa Kanya. So, yun po ibig sabihin ng Hallelujah. So, binigyan ko lang po ito ng kaunting introduction o pagpapakilala kasi lagi tayong sumisigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Baka hindi natin nauunawaan ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin, tayo ay ni-invite, tayo ay tinatawagan na purihin at sambahin ang Panginoon dahil karapat dapat siyang purihin. Amen po ba? Hindi dahil sa mga magagandang bagay na ating natatamo, kundi siya ay siya. Ibig sabihin, kahit minsan may problema ka, pero matapat ang Diyos. Hindi kanya niiwan, hindi kanya pinapabayaan. Kaya mga kapatid, this is the most important celebration sa Christian calendar, sa pinagdiriwang na isang Kristiyanong bansa, especially ang Pilipinas. Dapat ito po yung tinatawag nating the most important celebration in Christian calendar. Dahil kung walang pagkabuhay ni Kristo, wala rin pong silbi ang ating pananampalataya. Ang sabi nga po ng Biblia, nasa ilalim pa rin tayo ng tagumpay at kamandag ng kamatayan. So in other words, kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo, ang lahat ng ginagawa natin, maging sa mga oras na ito po ay isang ritual, isang event, isang activity lamang na ibig sabihin, wala naman talagang nangyayari. Void o walang kahulugan ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, tama po yung sinabi ng 1 Corinthians 15 verse 55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? So sinasabi ni Apostol Pablo, ang sinasabi niya, nasaan kamatayan ang iyong kapangyarihan? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? So sinasabi lang dito, wala na, ginapi na po ng ating Panginoong Jesucristo. So the resurrection of the Lord Jesus Christ is the heart of the gospel. Everybody say, heart of the gospel. Siya po yung tumapos. Amen po ba? Kasi kung siya po yung nabuhay, nagministeryo, nagpakasakit at namatay dun sa krus ng Kalbaryo at wala na, hindi po kompleto ang gospel, yung mabuting balita. Kaya mabuting balita ngayon nang nabuhay ang Panginoong Jesucristo, nakita ng mga apostol, nakita ng tatlong Maria, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus, di ba pinamalita yung mabuting balita? So ibig sabihin, kung walang nabuhay, wala tayong ibabalita. Nakukuha po ba niyo ako? Kaya ito po yung nag-complete. This is the climax of His works of Jesus Christ. Di ba alam natin ang Panginoong Jesus ng panahon na siya po'y nabuhay, siya nagpagaling na maraming may sakit, nagpalayas ng demonyo, di ba nagbuhay maging ng mga patay. So yan po yung ministeryo ng ating Panginoon, pero yung muling pagkabuhay ng Panginoon, ito po'y tinatawag na miracle of all miracles. Amen po ba? Isang himala, sapagkat isang tao, isang Diyos na nagkatawang tao, muling nabuhay. Walang ni isang tao ang pwedeng gumawa nito na mabubuhay muli, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. That is the climax of His life and work, yung resurrection ng ating Panginoon. At the same time, ito po'y tinatawag na core of our Christianity. Ito po'y napakahalagang sangkap na hindi pwedeng namatay lamang ang Panginoong Jesucristo, nagsakripisyo lamang, namatay ang Panginoong Jesucristo, tapos na. Ibig sabihin parang nanonood ka ng isang movie at bigla kang nabitin. Nakukuha po ba niyo ako? So, tinapos po niya.
Tinapos niya ang kamatayan. That is why the two great foundation stone of the gospel, yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya, ang pinakapundasyon ng mabuting balita, dalawa lang po yan. That is atonement and resurrection. Yan po. Pag sinabing atonement, di ba nagkasala ang tao, pero dahil si Kristo, siya yung nag-reconcile. Dahil sa Panginoong Jesucristo, yung tao ay inilapit sa Diyos. Yan po yung tinatawag na atonement dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. So yung word resurrection, ang tawag po dito, this is the foundation of our faith. Everybody say, the foundation of our faith. Pundasyon ng ating pananampalataya. Binanggit po ito ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 na ating pag-uusapan sa umagang ito. Yan. Sa 1 Corinthians chapter 15, binanggit po dito yung sabi niya, if Christ is not raised from the dead, our preaching is empty and our faith is futile. Pag sinabing futile, that is useless, that is pointless. Walang kabuluhan yung ating pananampalataya. So mapapansin po ninyo, every time na nagse-celebrate tayo o pag-alala natin sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, lagi ko pong binabalikan at pinag-aaralan natin yung Four Gospel. Di ba? Sa Four Gospel, mababasa natin dyan kung paano nabuhay muli ang Panginoong Jesucristo. Mayroong sulat si Mateo, may sulat si Marcos, may sulat si Lucas, tsaka si Juan. So yan po yung Four Gospel na narrative. Amen po ba? Ibig sabihin, kwento, hindi po kwentong barbero. Tunay na kwento na namatay at muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. So usually, dun po ako kumukuha ng ating passage, ng ating text, kapag nag-aaral po tayo ng during our Resurrection Sunday. Pero ngayon, kakaiba. In 1 Corinthians 15, pag-aaralan po natin yung muling pagkabuhay ng Panginoon in the perspective, okay, sa sulat ni Apostol Pablo. Okay, ibig sabihin, kung narrative dati sa Book of Gospel, di ba, isang kwento, pero ngayon naman, titingnan natin ang importansya na muling ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang epistle. Pag sinabing epistle, ito po ay sulat. Sulat ni Apostol Pablo sa simbahan ng mga taga-Korinto. So bilang paggalang ng salita ng Diyos, pwede ba tayong lahat ay magsitayo? Samahan po ninyo ako sa pagbabasa sa unang Korinto, Kabanata 15, mga talatang 12 hanggang 20. 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 20. So nais ko po magkaroon tayo ng sagutang pagbasa. So unahan ko po yung unang talata, susunod po kayo, and then hanggang sa matapos, sa pinakadulo, sabay-sabay po nating babasahin ang salita ng Diyos. Are you ready, church? In verse 12, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? In verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Verse 18, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Dakilang Diyos, aming Ama.
Kami ay lubos na nagagalak ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, Panginoon, bagamat nangyari na ang muli mong pagkabuhay more than 2,000 years ago. Pero nandito kami, Panginoon, upang alalahanin muli, Panginoon, at lagi, hindi lamang sa mga oras na ito, kundi lagi naming alalahanin sa bawat araw ng aming mga buhay ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay, sapagkat ito po yung pundasyon ng aming pananampalataya upang hindi kami maliko, hindi kami malihis, hindi kami makuha ng mga maling katuruan, Panginoon, na nasa aming paligid, Panginoon. Sa halip ay makuha namin, Panginoon, ang katotohanan, which is ito ay nanggagaling sa iyong mga salita. Kaya basbasan nga po niyo't patuloy na pagpalain ang mga salita mo na aming binasa at narinig, Panginoon. Ito nawa ay maging daan, Panginoon, upang maitama at maisaayos at mapatatag pa lalo ang aming pananampalataya sa inyo, upang dumating man ang mga iba't ibang uri ng katuruan, mga sitwasyon na hindi maganda sa aming mga buhay, mananatili kaming matibay, mananatili kaming matatag, at hindi agad-agad na bumibitaw at hindi talaga dapat bumitaw sa aming pananampalataya. Lord, i-bless nga po niyo, Panginoon, ng salita. I-bless nga po niyo, Panginoon, ang aking buhay. Pagpalain mo rin po ang iyong mga anak na siyang makikinig at tatanggap, Panginoon, ng iyong mga mensahe. Kami, Panginoon, na tatanggap nito, Lord God, ay magkaroon ng kauhawan, kagalakan, Panginoon, habang pinagsasalusaluhan namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Sa iyo nga po na ibinabalik ang aming mga pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Misa pa yung malakas palakpak, igawad natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Pwede na po tayong lahat ay magsupo. Alright. So in 1 Corinthians chapter 15, this is a powerful chapter. Kasi sinabi ko pong powerful. Ibig sabihin, ipinaliwanag na mabuti, ng maayos at malinaw. In-emphasize dito sa chapter na ito yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga kanina, as the foundation of the Christian faith. At the same time sa 1 Corinthians chapter 15, tinalakay din po dito yung pangako, yung meron din po tayong sariling resurrection. Uy, pwede pala yun. So may resurrection ng Panginoong Jesucristo at meron din pong resurrection ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus. Naniniwala ho ba kayo doon? Sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ng mga patay na sumampalataya at nanalig sa Panginoong Hesus sa huling panahon. Okay? Kaya sumulat po si Apostol Pablo sa Church of Corinthians. So binibigyan ko po ng background, ng context kung saan, ano yung pinanggagalingan ng 1 Corinthians chapter 5. So nagsumulat siya, nakipag-argue siya doon sa simbahan ng mga sa Corinto upang itama ang maling katuruan na tinuturo ng mga false teachers. So during that time, meron po mga bulaang guro na tinatawag. Maging sa kapanahunan po natin, kapag hindi ka babad at hindi mo ginawang pundasyon ang salita ng Diyos sa iyong buhay, madali ka pong mayanig, madali kang matangay kapag narinig mo lamang yung sinasabi ng ibang tao patungkol sa ating pananampalataya. Tayo ay natatangay. Kaya ganito po yung nangyari sa simbahan ng Corinto, na kung saan isa sa mga tinatag ni Paul during that time, pero lumipat na siya ng ibang lugar, and then siguro nakikibalita siya kung ano yung nangyayari sa church na ginamit ang kanyang buhay para itayo doon sa Corinto. So nabalitaan po niya yung mayroon pong mga false teachers na nagtuturo patungkol sa maling doktrina ng muling pagkabuhay. The doctrine of resurrection. Mali po yung pagtuturo. Kasi in verse 15, verse 12 ng chapter 15 ng Corinto, ang sabi dito niya sinabi yung wrong doctrine of resurrection na hindi na muling bubuhayin ang mga namatay. Sino ba dito yung tinutukoy na namatay? Ibig sabihin yung mga Kristiyano na nauna na sa atin. Maaring ka-churchmate mo na nakatanggap sa Panginoong Jesucristo, marahil bahagi ng iyong pamilya na nakakilala sa Panginoong Hesus,
Pero ang sabi ng mga false teacher during that time, walang muling pagkabuhay. Kumbaga, naniniwala sila sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, pero hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay ng mga saints, ng mga banal. Ibig sabihin, kag sinabing saints, banal, ito yung mga nag-justify ng dugo ng Panginoong Jesucristo nang tayo tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, nang tayo sumampalataya. So ito po yung bubuhayin. Pero meron po mga false teachers, hindi na bubuhayin yan. Oo, nabuhay si Kristo, pero tayo na sumampalataya kay Kristo, hindi na tayo mabubuhay. Kaya yung sabi ng 1 Corinthians 15 verse 12, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo yung muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Parang contradictory, no? Sinasabi mo, nag-resurrect si Kristo, pero hindi mag-resurrect ang mga sumampalataya kay Kristo. Kung ikaw kaya nabubuhay ng mga panahon ngayon at nandoon ka sa Church of Corinthians, maninindigan ka kaya? Hindi totoo yan. Hindi yan sinabi ng salita ng Diyos. Diba? Dapat may ganun tayo. Dapat alam mo. Kaya napakahalaga ng devotion. Kaya napakahalaga ng journal. Hindi ka madadaya. Hindi ka pwedeng guyuin ng mga tao sa paligid patungkol sa iyong pananampalataya. Kaya binibigyan ng halaga ng simbahang ito yung pag-aaral ng salita ng Diyos, ng pananalangin araw-araw. Kasi baka may makasakay ka sa jeep, may makasabay ka sa bus, may nakasabay ka sa iyong paglakad, tapos may sinasabi patungkol sa iyong pananampalataya dahil ikaw walang alam sa salita ng Diyos, nadala ka. Nakuha po ba niyo ako? Kaya ito yung gustong-gustong itama. Siguro gustong-gusto na ni Paul na makapunta doon sa simbahan ng Corinto, pero dahil hindi niya pwede, siguro may mga bagay na dapat siyang gawin, so sumulat siya. Kaya nga may sulat si Pablo sa 1 and 2 Corinthians. Nakuha po ba niyo ako? At ang sulat ng 1 Corinthians 15, ito po'y pagtatama. So Paul addresses the Corinthians doubt about the resurrection of Jesus. So inargue po niya, sabi niya, if there is no resurrection, kaya sabi ng 1 Corinthians 15:30, pakinig tayo mabuti, tingnan natin ito. Kasi ito'y saligan ng ating pananampalataya. Medyo seryoso ako ngayon, ano? Kasi, doktrina na napaka-importante na maging maliwanag sa atin na dapat panghawakan natin yung mabuting balita. Kung sinishare mo yung mabuting balita, kung ibinabahagi mo ito sa mga tao, dapat sa iyo mismo matatag yung pagkakaalam mo o pagkakakilala mo sa mabuting balita. Kaya makikita natin dito, so in-address ni Paul sa mga taga-Korinto kasi nagda-doubt sila, nagkaroon ng agam-agam, nagdalawang isip sila about resurrection. Kaya dito sa 1 Corinthians 15, nakipag-argue po siya, there is no resurrection of dead. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Ganda nun, ano? Kasi yung mga nagtuturo ng false teachers, ang sabi nila, oo, nabuhay si Kristo, pero yung mga sumampalataya sa Kanya, hindi na mabubuhay. That is contradictory. Kasi sinabi ni Paul, if there is no resurrection, hindi rin nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Nakuha po ba niyo ako? Kaya sabi niya, parang binaliktad niya. Parang binalik niya para mas maunawaan nila. So makikita natin, ang uri po ng sentences dyan ay conditional sentence. So, pag sinabing conditional sentence, it is a type of complex sentence na mayroon pong if clause and non-clause. So, pag sinabing if clause, mayroon pong condition. Nakukuha po ba niya ako? Sa English grammar, so may tinatawag na if clause. So, may kondisyon. Kapag ang kondisyon na ito ay tama, gagawin niya yung then clause. Ito yung result. Ito yung pwedeng mangyari sa kondisyong yun. Nakuha po ba niyo ako? For example, sabi niya, if you study hard, then you will pass the test. Sa Tagalog po,
kung mag-aaral ka na mabuti, ano yung mangyayari? Papasa ka. Pero kung hindi ka mag-aaral na mabuti, babaksa ka. So mapapansin natin, mayroong if condition. Kaya pag nasatisfy yung condition na ito, yung result, piniperform niya. Naalala ko tuloy, nang ako'y pinagtatrabaho, may programming, computer programming po na tinatawag. So doon po sa mga codes na ginagawa po namin, so mayroon pong if, then else. Siguro yung mga IT na nandito, nagkakaintindihan tayo. Pero hindi ko na po papalawakin. So ibig sabihin, mayroon pong if condition. So ito po yung ibinalik ni Paul. Kung hindi, sabi ng Bible na yan, sabi niya, kung hindi nabuhay si Kristo mula sa mga patay, then, hindi rin siya, ibig sabihin, kung hindi nabuhay ang mga saints, ang mga banal, ibig sabihin, hindi rin nabuhay si Kristo. So sa oras mo nito, handa na ho ba kayong malaman yung balitang kay? Excited ho ba kayo doon? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Are you ready to receive the Word of God? Amen. So balitang kay sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang unang kay po, katotohanan. Everybody say katotohanan. Katotohanan sa ating pananampalataya. Yung credibility na tinatawag. Kasi kung hindi ka credible, yung pinanghahawakan mo, mahirap paniwalaan yun. Di ba? Dapat mayroong katotohanan yung sinasampalatayanan mo, yung pinanaligan mo. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, 14 to 15, at kung si Kristo'y hindi binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So tinampuin natin yung word na walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kaya sinasabi dito, kung ganon, lilitaw kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Nagkabaliktad, false witness or false teachers na nagtuturo sa inyo. Dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. So if there is none not been raised, ibig sabihin si Kristo kung hindi nabuhay, then our preaching is in vain. Actually, pag binasa mo yung 1 Corinthians 15, napakaraming if. Kasi sinabing if, hypothetical. Di ba parang gumagawa ng sitwasyon na parang, kunwari paano kung ginagaganito? Ang ganda ng pagtuturi ni Paul eh. Ganda ng sulat ni Paul doon sa Corinto. Parang marirealize mo, oo nga no. Ayan, mga ganyan tipo. Bakit nga ba ganoon? Ayan, magkakaroon kayo ng ganoong kaisipan. Kasi talagang, dito lang sa 1 Corinthians 15, 14 to 15, binilang ko po yung salitang if, sa Tagalog ay kung. Parang nasa almost 7 times na ginamit po yung if condition. Yung kung hindi muling binuhay. Kung hindi nabuhay si Kristo. Ang dami pong ganong kung. Kasi minsan, sa paggamit ng conditional sentences, nagkakaroon ka ng realization. Mas lalo mo na-wait. Nakuha po ba niyo ako? Mas lalo niyo nakikita yung sinasampalatayanan. Kaya sabi ni Paul, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, your faith is also in vain. Kaya sabi, kung ganon, lilitaw kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Nagkabaliktad. Parang niligay nila yung sarili nila doon sa nagsasalita. Kasi mali yung itinuturo ng mga false teacher during that time. At sa verse 17, inulit din, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So the resurrection of Jesus, sabi ko nga po kanina, is the foundation of Christian faith. Kung mayroon tayong pinanghahawakan, isa ito sa pundasyon na dapat nating alam at maliwanag sa ating mga buhay. Kaya in-state po dito ni Paul, if there is not, ibig sabihin, if Christ is not raised from the dead, our preaching is empty
and our faith is futile. Nabanggit ko po yung futile kanina, pointless, useless, worthless, powerless. Ibig sabihin, wala naman pala eh. Ano-ano pa yung sinasabi mo? Share ka pa ng Romans 6:23. Nag-consolidate ka pa, pinapalo up mo pa kami, wala naman pala. Di ba? Kasi bakit? Pointless. Wala naman palang, walang katotohanan ang sinasabi. Kaya, yung unang balitang kay natin, yung katotohanan. Pinapaliwanag ni Paul dito yung katotohanan ng ating pananampalataya. Sa totoo lang, sayang po yung pangangaral ng simbahang ito sa loob ng more than 40 years kung hindi nabuhay si Kristo. Amen? Sayang din po yung pangangaral ng salita ng Diyos sa loob ng 11 years bilang inyong pastor kung hindi po nabuhay si Kristo. Are you listening? Naiintindihan ba natin? So, ibig sabihin, baliwala yun. Wala naman palang maliwanag na pundasyon na pwedeng panghawakan sa ating pananampalataya kung namatay si Kristo. Pero makikita natin sa 1 Corinthians 15, mayroon pong ebidensya na si Yesu Kristo ay muling nabuhay. Napaka-importante po ng ebidensya. Amen po ba? Hindi mo pwedeng dapat paniwalaan ang isang bagay na walang evidence. Amen po ba? Hindi mo pwedeng sabihin na siya yung nagnakaw ng bunga ng papaya namin. Yung papaya po na kinukwento ko sa inyo dati dito ng preaching ko, nanakaw po yun. Opo. Meron pa pong kagat eh. Akala nila pwede nang kainin, pero mapait. Tinapo nila yung isa. Sino kayong taga TLCC yung nagnakaw ng papaya? Kasi dito ko lang naman pinakita yung picture eh. Si Caroby siguro. Alam ko na, si Wilma. Kapag ako yung nagdidilig, laging sumisilip doon sa may gate namin, siguro nakita yung papaya. Pero hindi ko pwede silang ituro. Nakukuha po ba niyo ako? Kasi walang... Nakukuha po ba niyo ako? Pero in 1 Corinthians chapter 15, ipinakita po dito yung ebidensya na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Alam po ba niyo sa korte? Sino ba dito nakapanood na sa court o yung naging witness ka na? Meron na ba dito? Parang si Ate Emmy, nakwento niya sa akin dati. Ano? Yung interrogate ka, kung ano-ano yung mga tinatanong. Di ba? Ganun sa korte. Alam po ba niyo sa korte, meron pong hindi tatanggapin, kahit nga sa barangay eh. Ano? Kahit magreklamo ka na mareklamo sa tao na akala mo yung nagnakaw, gumawa ng masama sa inyo. Pero kung wala kang pinangahawakang ebidensya, walang mangyayari sa nireklamo mo. Pero sa korte, pakikinggan ka lamang ng judge yung nireklamo mo kung meron kang ebidensya. At ang tawag sa ebidensyang ito ay exhibit. Tama po ba? Gumagamit ng numbers or letter. Kaya sinasabi, exhibit A. Kaya kung dalawa yung ebidensya mo, exhibit A and exhibit B. At kung marami kang ebidensya, siya yung nagnakaw, siya yung talagang gumawa nito. Exhibit A, Exhibit B, C, D, and so on. So, ibig sabihin, mas matibay yung pinangahawakan mong katotohanan. At kapag matibay yung pinaghahawakan mong katotohanan, ipaniguradong panalo ka sa korte. At dito pinakita ni Paul, habang pinag-aaralan ko yung 1 Corinthians 15, sabi ko, grabe, sa lahat yata na sinulat niya dito, talagang very powerful yung 1 Corinthians 15. Kasi inilathala ang bawat ebidensya. Kapag, ano yung sabihin, napakalalim ng word ko ng inilathala. Di ba, inilahad, ipinakita, eto yung ebidensya. So number 1 evidence, Exhibit A, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 16, okay? Ayun, napunta agad sa D. Okay? Exhibit A. Ano una? D or A? Okay, A muna tayo. Okay, Exhibit A. So, ibig sabihin, in 1 Corinthians chapter 15, verse 6, ito po yung witnessed by many people. Napakaraming tao. Sa korte po, isa lamang ang nag-witness
panalo ka na sa kaso. Amen po ba? Huwag pinapakinggan ng judge, tinatanggap ng hukuman. Pero dito sa Exhibit A, marami ang nakakita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya may kita natin, there are more than 500 followers of Jesus. 500, sabi mo sa katabi mo, 500 dito. More than 500. Yung nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Actually, di pa yan kasama yung tatlong Maria. Kalala ba yung tatlong Maria? Kaya pala merong, tatlong Maria. Yung tatlong Maria daw po, di natin nakuha yung mga marites eh. Naniniwala ba kayo doon? Yung umagang-umaga pa lamang, nandoon na agad sa tindahan nila Erica. Sumasagap ng balita. Ayan. Pero yung tatlong Mariang ito, wala pong ganoong marites na nangyari. Kumbaga dadalaw lang naman talaga siya sa libingan. So ibig sabihin, yung tatlong Mariang ito hindi pa kasama sa more than 500 na tinutukoy ng 1 Corinthians 15 verse 6. Kaya makikita natin ito pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. The follower of Jesus Christ. Marami sa kanila buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Siguro ngayon patay na, pero tayo buhay pa dahil alam natin na buhay si Kristo. Exhibit B. Witnessed by 12 apostles. Ito po ay pagsaksi ng 12 alagad ng Panginoong Jesucristo. At siya'y nagpakita kay Pedro, special mention, si Pedro at si James. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12, so 12 disciples. At nakita rin siya ni Santiago at ang lahat ng mga apostol. Napakasarap ngayon mag-preach. Bakit? Malamig eh. Dati kapag dito, Lord, di ba langit ako? Parang pinagpapractice mo na akong papuntang impyerno. Pero ngayon, pwede natin minsan palakpakan natin yung tagumpay na ginagawa ng Panginoon sa ating simbahan. Grabe, yung tagumpay pong ito nangyayari unang-una sa Panginoon at nagtagumpay pong ito nangyayari dahil kasama ka. Amen po ba? Lahat tayo as a body of Christ nagtutulungan para mapaayos at mapaganda at maging conducive yung ating simbahan sa pangangaral ng salita ng Diyos. So balik po tayo. So makikita natin dito yung witness by 12 disciple. So special mention po si Cephas. Sa ibang translation po, ang dating pangalan kasi ni Pedro, ibang pangalan ni Pedro ay Cephas. Bukod na Simon Pedro. Kumbaga, ang tawag din sa kanya, Cephas. Everybody say Cephas. Baka biglang mayroong Bible quiz, itanong sa inyo, ano yung ibang pangalan ni Pedro bukod kay Simon? O, Cephas. O, di may sagot ka na. Di ba masarap yun kapag malamig ang panahon? Cephas. Ayan, gising naman pala taga-TLCC family. Amen. So, Cephas. So, bakit ganon? Kasi alam natin si Peter, he denied Jesus 3 times. At bumalik doon sa dati niyang trabaho at nangaray pa ng ibang mga alagad. Ganyang katindi si Pedro. Yung parang umalis na tayo sa TLCC. Wala namang kabuluhan yung kanilang pananampalataya. Ayan, tinangay pa yung ibang mga tao. Pero, nang namalaman ni Pedro yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at sumunod sa pinapagawa ni Jesus, nakikita natin 2,000, 3,000, 5,000. Every time he speak the gospel of truth, the gospel of peace, napakarami po ang naliligtas. Sino ba ito sa Santiago? Iba ito sa Santiago the Great, yung kapatid ni John. Yung Santiago na tinutukoy po dyan, pinag-aralan ko po siya. Yung Santiago, siya po ay kapatid sa laman ng Panginoong Jesucristo na hindi naniniwala habang nagmi-ministry ang Panginoong Jesus dito sa lupa. So nagpakita rin siya sa kanyang kapatid sa laman. Di ba kung sa devotion po natin doon, di ba, guro, mayroon po naghahanap sa inyo mga pamilya mo. Sino ang aking pamilya? Di ba may ganoon? So yung ina niya, yung kanyang mga kapatid, nandoon sa labas, hinihintay sila. Pero yung mismong pamilya niya sa laman, hindi siya pininiwalaan na siya yung Kristo. Na siya yung tagapagligtas. Nakakasunod ba kayo kasi nagdi-devotion tayo? Amen. Nakukuha natin yung sinasabi ko.
So makikita natin dito, ito pala si James. Ito yung brother ng Panginoong Jesucristo who did not believe in Him during the earthly ministry ni Jesus. Kaya yung disciple po, makikita natin sila yung unang tumayong testigo, Exhibit B. Pinatunayan nila sa kanilang pangangaral na si Kristo'y hindi lamang namatay, kundi si Kristo'y muling nabuhay at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. And that is the complete gospel. Kompleto. Kaya pinag-initan during that time ang buhay ng mga apostol. Some of apostles' death ay matindi, yung tinatawag na horrible death. Ibig sabihin, kakilakilabot na uri ng kamatayan dahil sa pangangaral nila ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. So except John, kasi si John po ay naitapon doon saan? Anong island po yun? Patmos Island, di ba? So namatay si John, ay sulat yung Book of Revelation, pero siya po ay namatay na natural death dahil sa kanyang katandaan. Nakukuha po ba niya ako? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka, baka tumuloy laway. Ayan. Amen po ba? Pwede po bang pumulakpak ang lahat ng naantok? Ang daming inaantok. Naiintindihan ko naman po kayo, talaga namang napakaaga ng gising natin. May ilan sa atin, alas 3, alas 4, yung iba nga, alas 5, nagising, nagmamadali pumunta sa church. Okay lang naman, at least, naunawaan ko po kayo. Kaya na nagkaroon po ng power interruption sa ating simbahan, okay lang, gawin natin ng 5:30 ang worship para kompletong-kompleto na po tayo. May dahilan po ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, para hindi ka malate. Okay, pero late ka pa rin, kasi 5:30 ka dumating, alas 5 usapan. Okay, maliwanag po ba? Sige, balik po tayo. So mayroon pong horrible death ang mga disciple dahil sa kanilang pangangaral patungkol sa pagliligtas sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At magsasite po ako ng ilang example. Si Pedro po ay ipinako sa krus, katulad ng pagkapako ng Panginoong Jesucristo. Pero inayawan po niya yon. Sabi niya, upside down na lang, ibaliktad mo na lang yung krus kasi hindi ako worthy na maging ganun yung uri ng kamatayan sa aking Panginoong Hesus. Si Andrew, pinako rin po sa krus, pero ex-cross. May nakita ko ba yun sa FB? Yung meron na dito, meron pa dito. Sabi ko, parang timang. No. Kasi bakit? They are blinded. Ito yung sinasabi ko, hanggat wala kang alam sa salita ng Diyos, mamumuhay ka sa kasinungalingan. Hindi sa katotohanan. So ipinako, X-shape, hanggang sa mamatay. Si Marcos, kiniladkad ng kabayo hanggang sa mamatay. At may mga apostol na inulog doon sa kumukulong langis. Ano yung bakit ginagawa sa kanila? Kasi ipinapa-renounce nila. Ano yung Tagalog ng renounce? Itinatakwil nila. Dapat itakwil mo na hindi si Kristo yung muling nabuhay. Yung pananampalataya na sinasabi nyo, hindi yan totoo. Itakwil mo yan, mabubuhay ka. Pero kung hindi mo tinakwil, mamamatay ka. Kaya may kita mo, ganito po yung uri ng kamatayan na ginawa sa kanila ng mga apostol during that time. Amen po ba? So mas pinili nila na mamatay na lamang para maging eyewitness sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus kaysa i-deny niya yung kanyang Panginoong Hesus. Dito sa mga oras na ito, lalo na sa Pilipinas, wala naman po tayong ganitong uri ng persecution pagdating sa ating pananampalataya. Can you amen? Meron ba dito nagpunta sa Saudi Arabia, sa Middle East? Di ba mas matitindi po yung uri ng relihiyon during that time? Di ba, Kuya Ariel? Alam ko po, nag-worship sila underground. Ang kanilang worship kag kumakanta ng This is the Day. Palakpak nila. Kung tayo, dito lang, papalakpak kayo.
Hindi ka pa makapalakpak. Samantala sa kanila, ang palakpak lang nila, pag kumakanta sila, dapat mahina natin. Ganun po yung kanila, walang kalayaan. Ang hirap po ng ganung uri ng pananampalataya na hindi mo pinangahawakan at pinamumuhay yung pananampalataya na mayroon po tayo. So marahil sa atin sabihin ng iba, di ba? Sasabihin mo, yung mga apostol naman yan, yung 500 na taong yan, kailan naman silang sasalita? Followers sila ni Jesus. Disciples sila ng Jesus. Alam po ba ninyo, meron po akong kaibigan ng college na Muslim. Meron din po ako naging kakilala habang ako'y nagtatrabaho na Muslim. Ang sabi niya, bakit naniniwala kayo sa Biblia? Bakit kayo naniniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus? Sabi ko, iyon yung nakasulat sa Bible. Iyon yung pananampalataya na pinangahawakan namin. Sabi niya, di ba, gawa lamang yan ng tao. Di ba yung mismo nagpatotoo doon sa Biblia, mga followers ni Jesus? Totoo nga naman. Tama po ba? Kaya bakit mo pinaniniwalaan yun? Siyempre, kung ikaw yung niniwala, ipagtatanggol mo yung Diyos mo. Ipagtatanggol mo yung Panginoon mo. Kung hindi ka malalim sa pananampalataya, siguro si Pastor Jet, Muslim na rin. Kasi magtatanong kayo, oo nga yung nag-testify about the risen Lord, more than 500 followers of Jesus, 12 disciples, oo nga naman patay kung patay, sasabihin ko na buhay si Kristo. Which is totoo naman, nakita nila yon. Pero dito ako natuwa sa 1 Corinthians, Exhibit C. Paul as a witness to the resurrection of Jesus. Di ba si Paul alagad? Pero alam po ba ninyo, si Paul, during that time sa ministry ng Panginoong Hesus, habang pinapatay siya at muling nabuhay si Kristo, hindi pa po siya tagasunod ni Kristo. So ibig sabihin, may nag-testify na hindi follower of Jesus. Kaya ang sabi niya, sa kahulihan, nagpakita rin siya sa akin. Ang sabi sa huli, inuusig ko ang iglesia ng Diyos. Na nabubuhay si Kristo, na namatay si Kristo, yung lahat ng mga nanampalataya, yung unang Christian during that time, pinopersecute ko, pinapahirapan ko, at pinagpapatay ko, isa-isa. At sabi sa pag-aaral, habang nasa kabayo si Paul, ang pinakaliwanag po niya, yung katawan ng mga Kristiyano na sinindihan at nag-aapoy. Wow! Ang tindi ng mga pananampalataya during that time. Nakukuha po ba niyo ako? So during that time, si Paul yung number 1 na taga-usig sa iglesia ng Diyos. He's the number 1 persecutor ng unang iglesia. So pinapahirapan, tinutorture, pinagpapatay ang tagsunod ni Kristo. Pero in Acts chapter 9, doon nagpakita si Jesus. Umakyat na yun sa langit. Nag-resurrect na yun. Pero habang si Paul ay nandoon sa daan ng Damasco, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Di ba sabi niya, Panginoon! So na-recognize niya yung tinig ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ito yung nagpakita sa akin na, oo nga dapat pala ito yung sinagot ko kasi hindi pa ako ganun kaalam at lalim sa salita ng Diyos during that time ng college days na nagkaano ako, hindi pa. Pero nakita ko, oo nga may nag-testify na hindi followers ni Jesus. Kundi nag-testify yung number 1 na mamamatay tao sa mga tagsunod ng Panginoong Jesucristo. That is, Exhibit Letter C. Nakuha po niya ako, totoo, ang muling pagkabuhay at panghuli, di ba sabi ko sa inyo, kung gusto mo may ebidensya, dapat mayroon kang maipakita. Pwedeng bagay, pwedeng pangyayari sa loob ng kung ano man yung nangyari, di ba? Dapat mayroon kang maipakita. Halimbawa, ay pinatay ito sa pamamagitan ng kutsilyo, pero ang nakalagay pala doon, baril. Adi, contradictory yung evidence. So pwede mong puntahan pala yung lugar na yon para mas lalo mo ma-verify kung talagang nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Itong dinagdag ko pong ebidensya, hindi po nabanggit ni Paul sa 1 Corinthians 15. Pero paulit-ulit na binanggit sa sulat ng 4 Gospel.
Nakuha po ba niyo ako? In Mark chapter 28 verses 5 to 6. Okay? Nung namatay ang Panginoong Jesucristo ng Good Friday. Okay? Anong sabi nila? Stress daw. Okay, yun yung sabi nila. And then, yung katawan ay inilibing kaagad-agad. Dapat kasi yung katawan hindi umabot ng 6 o'clock. Kasi yung 6 o'clock ng gabi sa kanila parang 12 midnight po natin. Ibig sabihin, panibagong araw. Nakukuha po ba niyo ako? Panibagong araw, yung 6 na yon. So, ang nangyari po, so 3 kung namatay siya, so meron tayong 4, 5, 6, parang almost 3 hours na dapat nagmamadali sila mailibing ang Panginoong Jesucristo kasi during that time sa Roman Empire, kag hindi po nalibing yung bangkay, susunugin. Kaya nagmamadali po sila na ilibing ang Panginoong Jesucristo. Tapos sabi sa devotion po natin, kung maalala po natin, ang sabi ng mga high priest, yung mga punong pare, humingi siya ng tulong, di ba? Na magpadala ng mga sundalo kasi nabalitaan namin na sinasabi sa mga disciple na muli siya mabubuhay na ikatlong araw. Hindi lang nandoon yung mga sundalo, kundi yung pinaka pintuan ng kanyang libingan ay sealed. So parang landing yan yung inilibing ka sa nicho, tapos may palatada. So doon po, may malaking bato sa libingan po ng that time ng Panginoong Jesucristo. Naka-sealed po yun. Pero di ba nakikita natin sa salita ng Diyos na yanig, bumukas. Tapos nakita natin, unti-unti, na yung glorified body ng Panginoong Yesus nawala doon sa mga tela. Kasi during that time, binabalot po ng tela yung mga namatay. Pero, nung nawala ang Panginoong Jesucristo, nag-resurrect po siya, yung balot pa rin pong iyon, diretsong nandoon. Kasi kung sinasabi nila hindi totoo yun, parang imposible. Nakuha po ba niyo ako? Kasi tatanggalin mo yun para makuha yung bangkay or kaya mabuhay si Jesus. Pero totoo, yung pag-aalis ng glorified body ni Jesus, yung kung paano po inikot yung tela, ganun pa rin po yung pagkakahiga doon sa higaan. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos in verses 5 to 6 sa Matthew verse 28, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, yung 3 Maria. So yung 3 Maria pong yan, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni James and John, at din si Salome. Okay, kaya hindi po 3 Maria. 2 Maria lang at 1 Salome. Okay, yun po yung nakatala sa Bible. So, huwag kayong matakot, sabi ng anghel. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi, halika't iyo, tingnan ninyo ang pinaglibingan. So dito po natin makikita, di ba binanggit ng Panginoong Jesucristo na siya nabubuhay sa kanyang mga alagad patungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa journal po natin, sa devotion natin, sa Book of Mark, di ba, 3 beses po niyang binanggit na yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Can I hear you? Amen. In verses 8 ng 9 and 10 ng Marcos, so 3 beses niyang sinabi, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit sa muli siya mabubuhay sa ikatlong araw. Yan. Kaya, mga kapatid, ito po yung mga ebidensya. Ang buhay ang Diyos. Sino po dito naniwala na buhay po ang Diyos na sinasamba natin sa mga oras na ito? Kasi may nag-testify. Hallelujah! Follower man ni Jesus man yan, hindi man follower ni Jesus that time, at maging yung pinakalibangan ng Panginoong Jesucristo, nagpapakita na buhay na muli ang ating Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba sa mga oras na ito. Purihin ang Diyos! Hallelujah! Di ba? Purihin. Purihin ang dakilang Diyos. Kasapagkat walang religious leader at mga kinikilalang Panginoon na muling nabuhay. Si Prophet Muhammad ng Islam, si Buddha ng Buddhism, si Confucius
ng Confucianism, kapag tinignan po natin yung kanilang libingan, sabi sa history, nandoon pa rin, bungo na lang. Amen po ba? Pero hindi nabuhay sa mga patay. Si Jesus, kapag chinek mo yung libingan, wala ang kanyang katawan, nagsasabi, siya po'y muling nabuhay at mabubuhay magpakailanman. Hallelujah! That is why the empty cross, the empty grave, na ating tema ngayon, ito po'y simbolo ng pagtatagumpay ni Kristo. That is the victory of Jesus Christ. The cross signifies Jesus, the ultimate victory over sin. And the empty tomb or empty grave is a powerful symbol of victory of Jesus over death. Ganda nun kung ang krus po, kaya nga po sa Kristyanismo, walang taong nakaganyan. Empty. Amin po ba? Meron ba ditong, baka gusto mo Michael, kung munang pumalit. Amen. Empty cross. The empty cross, simbolo po ito na na-overcome ng Panginoong Hesus ang kamatayan, ang kasalanan. Amen? Yung empty tomb, ito po'y simbolo, a powerful symbol na napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Kaya complete package po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Our faith bilang isang Kristiyano, naka-anchor po dito. Ang simbahan po natin, naka-anchor sa pananampalatayang ito. Kaya kapag meron kayong simbahan na pinuntahan na hindi Diyos si Kristo, nako, delikado yan. Kapag may mga ganyan sinasabi, delikado po yan. Kasi kailangan bilang isang Kristiyano, mayroon ka matinding pananampalataya na pinangahawakan. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, listen, hindi po ito nakadepende sa simbahan na pinupuntahan mo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi depende sa preachers na pinakikinggan mo. Sa gospel song or Christian song na pinakikinggan mo. Yung Bible verse na kinuquote mo at minsan pinupost mo pa sa Facebook, hindi po ito batayan ng ating pananampalataya. The real, okay, yung totoong, what makes you Christian? Paano masabi na ikaw ay Kristiyano? Kapag meron kang unshakable faith. Everybody say, unshakable faith. Kahit sinong mga tao ang magsabi sa iyo patungkol sa katuruan, tungkol sa Panginoong Jesucristo, pero dahil matibay, unshakable, hindi matitinag ang iyong pananampalataya, alam mo sa iyong puso na ang Panginoong Jesucristo, that Jesus came, Jesus died, and Jesus rose from the dead, at siya rin po yung nangako na siya'y babalik sa wakas ng panahon. And that is the good news and gospel. Dapat malinaw sa atin to. Okay po ba nakukuha nyo? TLCC, dapat malinaw sa atin yan. Dapat alam mo yung pananampalataya na pinangahawakan natin. Ang pananampalataya na pinangahawakan natin, hindi si pastor. Hindi yung ganda ng church na meron tayo. Hindi yung Christian song na pinakikinggan mo. Christian ako, mahilig ako makinig ng praise and worship. Hindi po yun. Christian po ako kasi naglilingkod ako sa loob ng simbahan. That is not the foundation of our faith. Dapat alam mo yung panghawakan, yung kanyang pagdating dito sa lupa, ang kanyang sakripisyo at kamatay at muling pagkabuhay at ang pag-asa na siya po'y muling darating sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, kung luma ka man o datihan ka man o bago mang mananampalataya sa TLCC, salamat na lamang dahil ang simbahang ito mayroong discipleship. Can you amen? Di ba pinapalalim, pinapatatag, na kung saan ang bawat katuruan ng ating pananampalataya hindi nakabase kung ano yung tinuturo ni pastor, kundi ito'y nakabase kung ano yung sinasabi ng purong salita ng Diyos na walang dagdag, walang bawas. Kaya malinaw. Kanina, nang pinag-aaralan ko yung 1 Corinthians 15, malinaw na malinaw pati yung pagliligtas ni Kristo, pati yung pagka-Diyos ni Kristo. Kitang-kita mo yung ang kanyang deity na tinatawag, yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. So, panghawakan po natin yung katotohanan ng ating pananampalataya. Pangalawa, katiyakan sa kabayaran ng ating kasalanan. Katiyakan. Everybody say, katiyakan.
Sa English po yan, tinatawag na certainty. Diba? Dapat alam mo, diba? May tiyak ka na ikaw ay pinatawad, nilinis sa lahat ng kasalanan dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung babalikan natin yung verse 17, na binasa rin po natin ng verse puntos na number 1 po natin. So, kung hindi muling nabuhay o muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis. So, you're still in your sins. Ibig sabihin, under control, guilty, and penalty ng kasalanan. Mahirap yun. Sa totoo lang, lahat tayo nasa putikan ng tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Huwag kang magmalinis. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmalinis. Di ba, minsan ang tingin kasi natin sa iba, eto ka, ganyan ka, pero sana ituro mo rin yung sarili mo, ganito ka. Kasi lahat naman tayo ay makasalanan. At kung makasalanan ka, naghahanap tayo ng kapatawaran. At ang kapatawaran ng kasalanan ay pwede mo makuha sa muling pagkabuhay ni Kristo. Actually, package deal po yan. Sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, I think, if there is no shedding of blood, there is no salvation. At sabi rin mo ng Word of God, kung wala pong muling pagkabuhay, wala rin pong pagpapatawad sa kasalanan. Kaya in Romans chapter 6, verse 23, alam natin, ang kabayaran ng kasalanan ay ang... So we are, di ba may penalty na tayo? Sentensyado na tayo. Nilabas ka pa lamang sa sinapupunan ng magulang mo, makasalanan ka na. Kaya makikita mo, ang kasalanan na walang school, pero biglang lumalabas sa ating katawan. That is the nature of our body. Meron ho ba ditong, sabi ng anak, sabi mo, magulang na, "Hoy anak, ganito kung paano magmura. Dapat malutong ha, malutong. Yung poksi ng lamok." Di ba ganyan? Pero mapapansin mo, bakit lumalabas? Kusang lumalabas. Wala naman magturo sa iyo magsinungaling. Wala naman magturo sa iyo magnakaw. But parang, bakit kusang lumalabas? That is our nature. Makasalanan talaga yung tao. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 15:21 to 22, kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Ang sabi ng 15:21, saan yung galing? Kung paano dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay. Okay, di ko na po yan. 21 and 22, tatalon po ako. I-highlight ko na. Dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. So dahil sa isang taong yan, ba't Adan? Oh, di ba lagi natin narinig yun sa Facebook? Mga hindi social media, no? Ano yun? Nakupo ba niyo ako? Dahil sa isang tao, pumasok ang kamatayan, namatay ang lahat, sumaliwanag. So paano pumasok ang kamatayan? Dahil kay Adan, sinuway nila yung utos ng Diyos. Sila'y nagkasala. Kaya makikita natin yung Genesis chapter 3, yung fall of man. Dito po'y bumaksak ang sangkatauhan sa pagkakasala at sa mga oras na ito na naimana natin, naipasa sa atin ang kamatayan. So ano ba yung kamatayan na tinutukoy ng scripture dito? Alam natin, that is spiritual death. Lahat tayo mamamatay because of sin. Physically. Pero mas nakakatakot yung tinatawag na spiritual death. That is eternal separation from God. Pag sinabi eternal separation from God, yung taong makasalanan patungo na agad kapag namatay sa impyerno. Dalawang kamatayan ang mangyayari sa kanya, physical and spiritual death. Pero yung sumampalataya sa Panginoong Hesus, isang beses na mamamatay, physical death, pero may buhay na walang hanggan sa lahat ng kumilala kay Kristo. Napakalinaw na sinasabi ng salita ng Diyos because of Jesus Christ. Di ba? Dahil sa malaking pag-ibig, sabi ng John chapter 3 verse 16 kanina,
na sinabi ni Sister Meme, di ba gayon na lamang ang pag-ibig, ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag, because of God's love. Kaya yung first man, mamamatay ang lahat, pero yung second man na dumating dito sa lupa, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So Jesus Christ was the first one to be raised from the dead and never to die again. So in other words, kaya ang tawag sa Kanya sa ibang Bible translation, Christ is the first fruit. Siya yung unang inaalay at hinandog at unang nabuhay muli at kailanman ay hindi mamamatay. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:21-22, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Listen, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paano mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat. Everybody say, mabubuhay ang lahat. Dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So maliwanag ano? So mabubuhay ka, magkakaroon ka ng eternal life because of your relationship through Jesus Christ. Magkakaroon ka ng relation sa Ama dahil sa Panginoong Jesucristo. Meron kang ugnayan. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15:45, ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang unang tao si Adan. Yan, dito, nilikhang binigyan ng buhay. Pero maganda ito, ang huling Adan, parang title ng pelikula, no? Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. At ito po'y pinatunayan ng Book of John, na siya po yung bukal ng buhay. Walang ibang iba na pwede magbigay ng buhay na walang hanggan, kundi si Kristo lang. It is not about our good works. Maganda po na gumawa ng mabuti, pero hindi po ito batayan para tayo ay maligtas. Ang batayan, maliwanag na maliwanag. Kasi patay tayo sa kasalanan. Ako po ba niyo ako? At pwede kang mabuhay dahil sa huling Adan, which is Jesus Christ. So magkaroon tayo ng ugnayan kay Kristo. Relationship, hindi po religion ang pinag-uusapan dito. Kahit sumapi ka ng sumapi sa iba't ibang religion o denomination, pero kung hindi mo kinikilala ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, hindi ka talaga maliligtas. At hindi natin makukuha ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. It is because of God's grace, mercy. Kaya tayo pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan kung ikaw ay sumampalataya. Kaya sabi ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipinapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon, if you confess your mouth that Jesus Christ is Lord, at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakaliwanag. Di ko lang alam kung bakit anong Bibliyang version binabasa ng mga tao na kailangan mo pang may gawin ka para ikaw ay maligtas. May gumawa pa. Jesus paid it all. Binayaran na po lahat yung ating mga kasalanan. Ang gagawin mo lamang, sabi ng Word of God, sasampalataya. At then sa verse 10, ang sabi dito, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso. So, hindi lang pala by confessing by your mouth, kasama yung puso. At sa gayon, pinawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kaya mga kapatid, maliwanag yung sinasabi, because of God's resurrection, because of God's death and His resurrection, ang sino mang sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng salita ng Diyos, maliligtas. At kung ikaw'y pinatawad na ng Panginoon sa iyong kasalanan, we should be dead for sin, but alive to God through Jesus Christ. Dapat patay ka na sa kasalanan mo, dapat hindi na nagmumulto. Natawa ako sa mentoring, ng unang mentoring ng mga sabi ko, mamatay na yung mga marites. Pastor rin nagsasalita ng ganoon. Sabi ko, nag-encounter ba kayo mga leaders tanong ganyan? Di ba? Dapat ang kasalanan ay patay na.
Dapat pinuputol na yung dila. Buti na lang sa TLCC family, walang marites. Sabi mo sa katabi mo, wala, hindi naman ikaw yun, ano? Amen. Dapat patay na at nabubuhay na tayo kay Kristo. Kaya ang sabi ng Colossus, chapter 2, verse 12, sa pamagitan ng bautismo, sino ba dito na baptize na? Taas yung kamay. Kung ikaw yung nabaptize na, hindi po ito sukatan na ikaw ay maliligtas. Ang sukatan ng kaligtasan kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Ang baptism ay simbolo lamang pagsunod natin sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Panginoong Hesus, ng lahat ng sumampalataya dapat mabautismo. It is a symbol. So kapag ikaw ay nilubog, kasama ka ni Kristo na namatay doon sa krus at inilibing mo kasama ng iyong mga kasalanan. At kapag ikaw ay inaahon, ibig sabihin, ikaw ay binuhay na muli na kasama ang Diyos. At hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, nabubuhay ka para sa Diyos. Kaya mga kapatid, alam ko mahirap po, minsan nabubuhay, kasi nasa laman ka pa rin eh. Pero salamat, araw-araw dinadalisay tayo, araw-araw tinatama tayo, through the Word of God, sa paalala ng ating mga leaders, sa salita ng Diyos. So ito po ay tumutulong sa atin para tayo ay mabago. So reviewin po natin. Christ's resurrection is the promise of our faith is not in vain. Christ's resurrection is, there is a forgiveness of sin. Pangatlo po, ito po'y garantiya o guarantee of blessed hope. Everybody say blessed hope. May kasiguraduhan sa ating kinabukasan, the confidence of our future. Ano? So kanina katotohanan, yung balitang kayo na yon, katotohanan ng ating pananampalataya. Pangalawa, nakalimutan na yata. Ano yung pangalawa? And then pangatlo, kasiguraduhan sa ating kinabukasan. In 1 Corinthians 15, 18 to 19, hindi lamang yan, lilitaw pa ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Di ba sabi ng John 3:16, kag sumampalataya ka kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Kag hindi ka sumampalataya kay Jesus, ikaw ay mapapahamak. Paano na yun? Parang sinasabi dito, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. So maliwanag na sinasabi ng mga talata, there is life after death dapat. Kasi namatay si Kristo at muling nabuhay, kaya merong pong muling pagkabuhay ng mga banal. There is a resurrection of death ng saints. So amin po ba? At makukuha mo lang yung resurrection na yon kapag ikaw ay mamamatay muna sa laman. Kaya maliwanag, wala naman tumatagal sa buong mundo. Mayroon ba kayong kakilala na nabuhay na ng araw, hanggang ngayon buhay pa rin? Di ba? Tumatanda, nagkakasakit, na aksidente, namamatay po yung lahat. Ang sabi ng verse 23, kag binasa mo yung 1 Corinthians verse 23, ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. So may takdang panahon si Pastor Jet na mamatay. May takdang panahon na mamatay yung mami ko. May takdang panahon si Michael na mamamatay. So lahat po tayo mayroong itinakdang kamatayan. Ang tanong, handa ka na ba? Tanong mo sa katabi mo, handa ka na ba? Di ba? Dapat malinaw sa iyo yung pananampalataya mo, yung pinangahawakan mong katotohanan. Hindi na shake, hindi na gigiba, hindi na papasunod ng sino paman. Kasi matibay dapat yung pundasyon na pinagagalingan natin doon sa Word of God. Kaya makita natin, bawat isa may kanya-kanyang takdang panahon. At sinabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa tao ang minsang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. So ibig sabihin, hindi po totoo na kapag namatay ka, kaya marami nagpapakamatay ngayon. Totoo ba? Kahit sa mga bansang Korea, bansang Japan, kasi ang thinking nila, di ba, nagsisuicide sila, harakiri.
Mapapansin niyo yan, pinapatay yung sarili kapag wala ng silbi, kapag ayaw na nila, wala ng pag-asa, ginigilitan na lang, pinapatay na yung sarili. Kasi ang thinking nila, after this death, wala na. Ano yung sabi ng Word of God? Paki-flash yan. Ano yung sabi ng Word of God? Sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ang pagkalikha po sa tao ng Diyos ay hindi katulad ng hayop at ng mga halaman. Namamatay ko ba yung hayop? Namamatay yung halaman? Namamatay. Pero kapag namatay ba sila, meron silang espiritu na pupuntahan? Wala. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo ituring na hayop ka. Amen? Nakukuha po ba niya ako? Ibig sabihin, tayo may naghihintay na buhay na walang hanggan. Ano? Kaya pagkatapos po ng kamatayan, meron po naghihintay na buhay na walang hanggan, isang buhay na makakasama natin ng ating Diyos magpakailanman doon sa langit, kasama ng mga, excited ako dito. Hindi lang ako excited na makita ang Panginoon, ang ating Diyos, kundi excited akong makita ko yung mga mananampalataya na nauna na sa atin. Maaring nanay mo, maaring tatay mo, maaring kapatid mo, maaring ka-churchmate mo, maaring kakilala mo na kumilala kay Kristo. Pero after ng kamatayan at nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi lamang Diyos, di ba, face to face makikita mo, maging mga kapatid mo sa Panginoon, fellowship mo doon sa langit. Sana kasama natin sila. Hallelujah! Kaya yung resurrection, sabi ko nga po, in 1 Corinthians 15 verse 20, ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan. Pwede ba natin basahin itong malakas para mas lalo nating 1 Corinthians 15 verse 20, 1, 2, 3, go! Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Sabi mo sa katabi mo, lagi ko itong binabanggit, mamamatay ka rin. Kasi yun ang katotohanan. Kapag nagpipreach ako, binabanggit ko yan, lalo na kapag bago, gumaganyan. Yung pastor ito, mamamatay ako. Mamamatay naman tayo eh. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, una-una lang. Sino kaya sa ating dalawang una? Di ba? Kasi ang sabi ng binasa kanina, may takdang panahon. May point of time. Kung kailan tayo tatawagin. Kung wala ka namang purpose na, kaya minsan, pauwin mo na Lord, matigas na yung ulo. Di ba? Wala ka ng purpose. Kaya mga kapatid, there is a resurrection. Yung resurrection ng Panginoong Jesucristo, that is confirmation na muli siyang babalik sa wakas ng panahon. There is a second coming. He guarantees the resurrection of all saints. Ibig sabihin, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, mayroon pong muling pagkabuhay ng mga namatay na sumampalataya sa kanya. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, bubuhayin yung katawang lupa, at magkakaroon ng glorified body, niluwalhating katawan. Sa verse 40, kag binasa po natin yung 1 Corinthians 15, kung may Bible po kayo, wala sa slide. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 40, ang katawang panlupa ay papalitan ng katawang panlangit. Sino dito yung parang hinang-hina ka na ngayon? Yung dating ginagawa mo, lakas-lakas na ng kabataan ka, pero ngayon nagkakaedad ka, hindi ka na makapag-burger. May rayuman na rin pati yung kamay. So ibig sabihin, kung ganito ka ngayon sa lupa, pagdating sa langit, perfect ang buong mong katawan, purihin ng Panginoon. Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, sububuhayin niya yung lahat ng matay at papalitan ng katawang hindi nabubulok. Ang sabi dito ng verse, ibig sabihin ng katawang nabubulok ay papalitan ng katawang kailanman ay hindi mabubulok. Katulad ng glorified body ni Jesus. Ganda nito, Wow! Lord, mamamatay man ako sa mundong ito, lilisanin ko may mundong ito, pero mayroon akong buhay na walang hanggan.
Kaya ang sabi ng 1 Corinthians 15:42, gayon din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Ganda, no? So, sino ho ba dito may katawan ngayon sa oras na ito? Yung mga hindi nag-amen, espiritu ba kayo ngayon? Hawakan nga po nyo. Di ba ito? Hawakan lang. Ulo. Ako, parang wala na akong buhok dito. Ako, parang mera yung mayata ako dito. Di ba? Ito yung katawan na nabubulok. Kasi, ano ba yung amoy na nabubulok? Ang ibang word ay masangsang. Nakakita nyo ba kayong katawan ng nabubulok na daga? Yung pala, medyas mo lang. Di ba? Napakabaho. Kasi nabubulok yung katawan. Kaya nga yung katawan natin, pinapaliguan natin araw-araw. Sino dito nililigo araw-araw? Kasi bumabaho. So nagpapakita lang na mabubulok ito. Kaya kapag hindi ka nag-toothbrush, amoy bulok. Nakukuha po ba niyo ako? So lumalabas sa katawan natin na lahat tayo ay imperfect at mabubulok. Pero kapag ikay namatay at sumampalataya kay Kristo, yung katawang nabubulok ay papalitan ng katawang kailanman ay hindi na mabubulok. Wow! Gusto ko yun! Pangit din yata yung bubuhayin ka, buhay ka nga, namatay ka, buhay ka nga, pero nandoon ka sa impyerno, nararamdaman mo yung sakit ng apoy, ng grabe. Yung tinatawag na eternal death, separation from God. Mahirap po yun. At ito yung pinakamaganda po na gusto kong i-share sa inyo. Yung pinakagustong gusto ko. Nang binasa kong ganda, pwedeng pang quotation, pwedeng pang post sa FB. Gusto ba niyo yan? Baka kaya mamaya ipopost na after ng worship. Ang ganda po nito. Gusto ko po ito yung quote na ito, yung sinabi ni Paul, okay, yung muling pagkabuhay ng mga banal, dahil nabuhay si Kristo. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:43, pangit at mahina ng inilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Hallelujah! Ganda! Pangit at mahina. Sabi mo sa katabi mo, pangit at mahina. Hindi sabi mo, dali. Yung lumalabas-labas yung laway. Oh, pangit at mahina. Wala namang ka-power yan. Sabi mo sa katabi mo, hanapin ng ka-partner. Sabay kayo. Basta siguraduhin mo nag-toothbrush. O sabi mo, 1, 2, 3. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling nabuhay. Hallelujah! Hallelujah! Kaya mga kapatid, hanggat meron pa pong pag-asa, lalo na yung mga hindi pa po sumasampalataya sa Panginoong Hesus, sana po sa oras na ito, sampalatayanan natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay at ang pag-asa na siya'y darating sa wakas ng panahon. At kapag nanampalataya ka dito, ang sabi ng salita ng Diyos, mayroon kang buhay na walang hanggan. Yung katawang nabubulok ay papalitan ng katawang hindi na mabubulok magpakailanman. Sabi nga ng salita ng Diyos, wala nang kamatayan, di ba? Wala nang sakit. Kung dito sa lupa, Lord, ang sakit na, hirap na yung katawan ko. Bumabagsak na yung sakit ko. Unti-unti kinakain. Kung may cancer ka, meron kang sakit na hindi gumagaling. Kung hindi ka man pinagaling ng Diyos dito sa lupa, meron namang naghihintay sa langit. Kasi lahat naman, yun yung ating finish line. Mamamatay tayo, pero ito yung magiging susi natin para maranasan ang buhay na walang hanggan. Kaya sa pagkatapos po, katulad ni Paul, nais ko kayong encourage. Ito yung isang talata na gustong-gusto nating i-quote, gusto nating basahin, lalo na yung mga naglilingkod sa Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15, verse 58, diba? Kasi buhay pa po tayo, nandito pa tayo sa mundo. Amin po ba? Yes, magandang isipin
Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pagluha. Ang sabi ng Revelation chapter 31 verse 4. Diba? Wala na yun. Papalitan na yung katawan natin. Pero, sa mga oras na ito, buhay pa rin tayo eh. Kamusta ka na, kapatid? Lupaypay ka ba? Hirap ka ba? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Di mo na alam kung paano ka magsisimula at babalik muli sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, meron pong ang sabi dito ng 1 Corinthians 15 verse 58, nakapulas na pala agad. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Alam ko marami na dito pagod na sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon. Pagod na sundin yung kalooban ng Panginoon. Parang minsan iniisip mo parang mabuti pa kahit naman hindi ka sumampalataya, ganun din naman yung buhay. Hindi po. Malaki pa rin yung kaibahan nananampalataya sa hindi nananampalataya. Sapagkat ang taong nananampalataya, mayroon po itong pag-asa. Hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, be steadfast. Habang nakapikit ka, sa oras na ito, be steadfast. Be immovable in your faith. Huwag kang bibitaw. Kaunting pagsubok, kaunting problema, kahirapan sa pamilya, kagipitan pinansyal, problema sa pamilya, problema sa sarili. Huwag kang bibitaw. Be immovable, unshakable. Continue working hard in the service to Christ. Kaya mga kapatid, ang dalangin ko ngayon sa oras na ito, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, the same power na nananahan sa atin, na namubuhay sa atin, gamitin natin yon to crush the enemy. Tapakan natin yung lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay habang pinapagamit mo ang iyong buhay sa Panginoon. Lagi mo tatandaan, tapat ang Diyos. Bibigyan ka ng lakas upang magtagumpay sa iyong pinagdaraanan sa buhay. Ano yung pinagdaraanan mo sa iyong buhay ngayon? O puno ka ng pag-alinlangan, kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, puro takot sa hinaharap, takot sa iyong pangarap, takot sa iyong pamilya, takot sa iyong pagtatrabaho, pag-aaral, takot sa finances. Panghawakan mo ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa iyong buhay. Panghawakan mo yung binigay niyang kapangyarihan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Kung ito'y dalangin ng iyong puso, alam ko po, medyo malayo pa yung ating tatahakin, malayo pa yung pinapagawa ng Panginoon, madami pa tayong gagawin. Sabi mo, Lord, pinanghahawakan ko yung muli mong pagkabuhay. Palakasin mo po ulit ako. Bigyan mo ulit ako ng isang bagong simula. Kaya kung sino sa ating kalagitnaan na gusto muling maranasan ang bagong simula ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sa iyong buhay, pwede ba tayong lahat ay tumayo? Sabi mo, Lord, tatayo ako. Just stand up. Come on. Kung hinang-hina ka na pagal ka na, hirap ka na, gusto mo nang sumuko sa iyong pananampalataya, bumalik ka ulit sa Diyos. Ipagamit mo muli ang buhay mo sa ating Panginoon. At gaya ng sinabi ng salita ng Diyos kanina, ng pinag-aralan natin, hindi tayo na dapat yung nabubuhay sa ating sarili. Dapat patay na tayo. Alam ko, may mga favorite sin tayo, may mga tinatago tayong mga kasalanan, na kapag nakomit natin, nagawa natin, nangihina tayo, nanlalamig tayo, lumalayo tayo sa Panginoon. So this time, ano man po kahinaan ng iyong buhay sa oras na ito, lahat tayo may kahinaan. Kaya mo bang sabihin, Lord, itataas ko yung dalawa kong kamay. Lord, ito yung kahinaan ko. Come on, kaya mo bang itaas yan? Alam ko po, kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito. Just raise your two hands. Pwede bang mataas? Lord, suko po ako. That's why I raising my hands, oh God. Ibig sabihin, wala akong pwedeng ipagmalaki. Wala akong pwedeng gawin sa aking sarili na ako lang.
babaksak ako, Panginoon, kapag ang diskarte ko yung aking susundin. Sa oras na ito, Panginoon, sa bawat anak mo na nakataas ang kanilang mga kamay, Panginoon, Lord, ito po'y tanda ng pagsusuko ng aming mga buhay sa iyong kamatay at muling pagkabuhay, Panginoon, na hindi po kami pwedeng pagtiwalaan ng aming mga sarili, pagtiwalaan yung mga tao sa aming paligid, maging ang kayamanan na mayroon kami, sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay unstable, bumabaksak, Panginoon, at nawawala. Pero salamat, dahil mayroong Diyos kami na muling nabuhay mula sa mga patay, Panginoon, na siyang nagbibigay ng kalakasan, na siyang nagbibigay ng tagumpay, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, anuman pong kahinaan na tinaas ng iyong mga anak mo, Panginoon, sa inyo at inilagay sa iyong paanan, Lord, palitan nga po niya yung grasya. Lord, yung grace mo nawa ang mag-sustain sa aming kahinaan, Panginoon. Tulungan nga po niyo ang bawat isa habang nihintay namin ang muli mong pagdating, Panginoon. Maratan nga po niyo kaming gising, Panginoon, at patuloy na ginagawa ang kalooban mo sa amin. Lalo't higit, yung magiging witness kami, Panginoon, sa pangangaral ng iyong kamatay at muling pagkabuhay, sapagkat marami pang mga tao ang nasa labas na nangangailangan na makarinig ng mabuting balita, yung gospel ng kapayapaan ng aming Panginoong Hesus na inaalok sa lahat ng tao, Panginoon. Lord, gamitin mo ang buhay namin, Panginoon. Kung kami man po ay nanlamig, na out of focus sa pinapagawa mo sa aming mga buhay, pero salamat sa paalala muli ng iyong muling pagkabuhay. Pwede muli kami mag-start, Panginoon. Pwede muli kami magsimula, Panginoon, na this time, Panginoon, na hindi ka na namin iiwanan, kundi ikaw na yung mangunguna sa aming mga buhay upang ang tagumpay ay lubusan naming makamit. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Napakayaman, nagbibigay ng direksyon, nagtatama sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa iyo nga po na binabalik ang aming mga pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Yung malakas sa palakpak ay bigyan natin sa ating Panginoon. Yung malakas sa pagpupuri sa Diyos na buhay.